Alagang Amoso, Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Ang programang para sa mga Filipino seafarers at kanilang pamilya. Maghahatid ng impormasyon, magbibigay ng inspirasyon, at tatalakay sa kanilang mga sitwasyon, kalagayan at iba pang mga pangangailangan. Alagang Amoso. Kasama si Camille Simbulan dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ahoy! Magandang araw po at welcome to Alagang Amosup, ang serbisyo publiko sa radyong hatid ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o AMOSUP at ng Radyo Pilipinas World Service. Sa programang ito po ay pinag-uusapan natin ang iba't ibang mga welfare programs and services ng AMOSUP para sa mga miyembro at ating mga dependents. At tinatalakay din po natin dito ang mga napapanahong issue tungkol sa mga karapatan at kapakanan ng mga magigiting nating Filipino seafarers o sea-based OFWs. Special shoutout po sa mga miyembro ng AMOSUP at sa lahat ng mga active seafarers po natin na on board sa iba't ibang panig ng mundo. Salamat po sa pagtutok at pakikinig sa Alagang AMOSUP. Walang maiiwan kasama nyo kahit saan dahil pamilya tayo dito. Alagang Amoso sa Radyo Pilipinas World Service. Okay, so ngayong araw ay mapalad tayo dahil meron tayong isang special guest na talaga namang napakaganda ng kanyang track record sa public service. So he is the founder and chairman of Kabayan Party List, co-chairperson at the Congressional Oversight Committee on Migrant Workers, a cum laude graduate of Bachelor of Arts Psychology in the University of the Philippines in 1998. He got his law degree from the University of the Philippines in 2003 and earned his master's in international law from the University College London in 2008, where he earned a merit and distinction for his dissertation paper. And also he's a British Chevening Scholar. His political career started in 2004 when he became the political and legal officer at the House of Representatives. And then he became the Director 4 at the Office of the Chief Presidential Legal Counsel under the Office of the President. He became an Undersecretary at the Office of the Executive Secretary, Office of the President in March 2010. And of course, he is the author of the House Bill 7325, or the House version of the Magna Carta of Filipino Seafarers, which is now a law. RA Republic Act 12021. Napakalagang topic po nito tungkol sa mga karapatan ng ating mga Pilipinong mandaragat. Let's all welcome to Alagang Amosup, Congressman Ron Salo. Welcome po to Amosup, sir. Maraming salamat sa iyo, Ms. Camille. Maraming salamat din po sa lahat po ng mga membro po ng AMOSUP na masugid po na nakikinig po sa inyong pong programa. Nasaan man po sila, maaaring nasa laot po sila o kasalukuyan po silang nandito sa Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magandang umaga po sa inyo. Nagpapasalamat din po ako kay Ms. Camille doon sa kanyang pagpapakilala po sa akin. Mukhang nag-research po talaga si Ms. Camille. Yun nga lang, nais ko rin pong banggitin dahil nabanggit na rin po niya lahat. Kakatanggap ko lang po, kakamarcha ko lang po nung nakarang Friday sa PICC dahil natapos po tayo ng ating doctorate in education. Wow. Pero 2020 pa yon, Miss Camille, kaya lang na-delay po yung marching dahil alam po ninyo, at the time ay COVID. So finally, natuloy po almost 5 years. Wow, congratulations po, Kong Salo. Talaga naman pong the learning never ends. Kaya because learning, tatandaan po natin sa lifelong process. Nakaka-inspire naman po si Kong Salo, no? It's never too late po talaga para ma-achieve yung mga ganyan mga titulo. Congratulations po muli. So Kong Salo, gaya po na nabanggit ko kanina, ang topic po natin ngayong araw ay yung tungkol sa Magna Carta of Filipino Seafarers. Napakahalaga po nito. This is the enabling law of the Maritime Labor Convention. At ito po talagang parang ilang dekada na po itong sinusulong ng mga mambabatas natin. But unfortunately, talagang humaba po yung paghihintay nating mga Pilipino mandaragat. Pero finally po, dito po sa Congress ay naipasa na po ito, naging batas. Pinirmahan po ni President Marcos noong September 2024 and yung implementing rules and regulations po ay napirmahan na rin nitong January. So can you tell us lang po yung naging journey ninyo? Alam ko po, hindi naging madali. Kwento niyo po sa amin, paano niyo po
makuha yung suporta ng iba't ibang mga babatas po natin sa Kongreso? Tama po kayo, Miss Camille. Mahaba-haba pong proseso ang pinagdaanan po nito. Alam po ninyo, nabanggit po ni Miss Camille, ilang terms of congresses po na i-file po itong panukala pong ito. And finally, nagpapasalamat po ako. I consider it very fortunate na sa panahon po na tayo po yung naging chairman ng Committee on Overseas Workers Affairs at tinandal po natin itong panukalang batas po nito, doon po siya naipasa. So nagpapasalamat po ako sa lahat po ng mga sumuporta po sa atin. Siyempre, no less than the Speaker of the House of Representatives, the Speaker Martin Romualdez. The same time, ang ating Pangulo ay talagang nagsalita po na sinabi po niya, priority po ito ng kanyang administrasyon, ang maisulong itong Magna Carta of Filipino Seafarers. Kaya, alam po ninyo, medyo mahirap na madali, quote and unquote. Mahirap dahil mahaba pa rin po yung proseso na pinagdaanan po natin, may mga iba't ibang mga hamon. Pero naging madali in the sense na we have the backing of no less than the highest official of the land, no less than the President, as well as, of course, the both chambers of Congress, the Speaker and the Senate President, all support this measure. Kaya, in a sense, ito po yung naging dahilan kung bakit naging batas po siya. Kasi, bagamat very active po talaga tayo, we're advocate for the rights and welfare of our seafarers, pero kinakailangan din po talaga because it really required the political will ng ating administrasyon. Kaya nagpapasalamat po tayo sa ating Pangulo at syempre sa ating Speaker din, kay Senator Raffy din, Tulfo, na siya po yung counterpart po natin at the time doon po sa Senado. Opo, napakagandang achievement po talaga ito ng ating mga mambabatas. Bukod po syempre sa Senate, sa Congress and sa Office of the President, of course, kailangan niyo po yung suporta ng industriya. Of course, napakarami pong stakeholders, iba-iba po ng interest yan. And paano niyo po binalanse yon? Paano po yung naging consultation process? Napakaganda ng tanong mo, Ms. Camille. Totoo po yan. Sapagkat nung pinag-uusapan po itong Magna Carta of Filipino Seafarers, at the core of it are the seafarers. But, tatandaan po natin, hindi lang naman po sila yung stakeholder pag pinag-usapan po natin ito. Nandyan po yung mga manning agencies, nandyan po yung mga ship owner representatives, the ship owner themselves. But at the same time, nandyan din po yung mga iba't ibang course, pag pinag-usapan natin yung seafarers, yung unions. Nandyan po ang AMUSUP na talagang masugid po na naging kapartner po natin. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc Oca, kay Commissioner Sale na talagang very supportive sila, Attorney Partido, through and through, very supportive po sila sa panukalang ito. Nandyan din po syempre yung mga stakeholders pagdating po sa education sector. Nandyan din po yung mga higher education institutions as well as mga training institutions. And of course, nandyan din po yung shipping industry, the domestic. Sapagkat pag pinag-usapan po natin kasi yung seafarers, tatandaan po natin, may dalawang klase po ng seafarers po sa Pilipinas. May tinatawag po tayo na overseas. Ito po yung kung saan membro po yung mga sa AMUSUP. Ang mga membro po ninyo ay pang-international or overseas seafarers. But at the same time, meron din po tayong mga seafarers domestic dito po sa Pilipinas mismo. So naglalayag po sila. Ito yung mga from port to port within the Philippines. They're also seafarers. So kasama rin po sila dun sa karapatan na pinag-usapan po rito. Although, unlimited scope, quote unquote. Dahil marami po doon sa mga provisions po na nakapalo po dito sa Magna Carta of Filipino Seafarers ay hindi po applicable doon sa mga domestic seafarers. Kaya in-identify lang po natin ano specifically yung mga provision po na yon na pwede po sa kanila. Pero pangkalahatan, lahat po ito applicable po syempre sa mga international seafarers. So ocean going po, opo. At the heart of it talagang seafarers po talaga yung inyong inspirasyon dito sa pagsusulong ng batas na ito. So ano po ba, talking about the provisions po, ano po ba yung mga salient points ng Magna Carta of Filipino Seafarers na mahalaga po na maisaisip, maisapuso ng mga seafarers natin? Pag pinag-usapan kasi natin ang Magna Carta, ibig sabihin po nito rights of seafarers. So, ang bold po nito, ano po ba yung mga karapatan po nila? So, A to Z, nakapalo po rito. So, ito po yung actually, Biblia na rin po ng mga seafarers. So, kapag tinignan po nila ito, ano yung mga karapatan na kanilang dapat i-enjoy. But at the same time, more than that, syempre kapag pinag-usapan po kasi natin ang karapatan, may corresponding obligation. Ano ba yung
other side naman. Hindi naman po pwede na pag nag-usapan po natin Magna Carta Filipino Seafarers, litanya lang po ng mga karapatan pero wala pong nakapaloob po na obligasyon. So, nandito rin po yun. But at the same time, from cover to cover po kasi ito, before or habang siya po'y hindi pa ganap na seafarer as a cadet, covered na po rito. Kasi tatandaan po natin, yung binabanggit po ninyo kanina na convention also applies to cadets as well. Then, so cadets, from being a cadet, so to becoming a full-fledged seafarer, at the same time, habang pinapractice po niya yung kanyang career, yung kanyang profession, and even after. Hanggang sa makabalik po. Hanggang makabalik. And later on, kapag may mga issues and concerns relating to the practice of his profession, covered po rito sa Magna Carta. So, sabi ko po kanina, may rights, may obligations, and at the same time, nandito rin po yung roles ng mga iba't ibang stakeholders. Ano ba yung role ng mga manning agencies, so private sector? Ano naman yung role ng mga ship owners? Ano rin po yung role ng mga government agencies? Kasi at the end of the day, pag pinag-usapan po natin yung karapatan po nila, anong tanong natin, paano mo i-enforce po ito? Paano mo masisigurado na yung karapatan na dapat nilang enjoy ay may bibigay po sa kanila? And nandyan po yung provision na minamandato yung iba't ibang mga ahensya ng ating pamahalan para masigurado na yung seafarers po natin, na sila po yung buod po nitong batas po nito, ay masigurado na maibigay po sa kanilang lahat yung mga karapatan po nila at kapakanan po nila. So, nakikita po natin na very active po kayo in trying to educate not just the seafarers but also yung iba't iba pong mga stakeholders tungkol dito sa Magna Carta of Filipino Seafarers. I think it's also kasi mahalaga po yun eh. Kasi di ba po sabi nga nila dami natin magagandang batas pero nagkakatalo po sa implementasyon nung batas. So, moving forward po, sino po yung mga kapartner nyo po na in ensuring po na talagang yung implementasyon nito mag-benefit po talaga yung mga Filipino seafarers natin? Tama po kayo doon, Miss Camille, sapagkat ang isang matinding challenge po sa atin, yung tinatawag po natin na misinformation. Yes. Yung mga seafarers po natin, sometimes are not exactly informed. Ano ba yung laman nung batas po nito? So nangyayari, may mga nakikinig po sila doon sa mga kwento o kaya yung mga komento ng iba. So, may misinformation. May iba yung kanilang pagtingin kasi iba yung napapakinggan po nila. And sometimes, may tinatawag na disinformation din. There are certain groups na pilit na wala naman po dun sa batas, sinasabi po nila na ito yung nandun sa batas. When in fact, it is not. So, ang mahalaga po talaga dito, yung binabanggit po ninyo, na ma-educate po yung mga seafarers po natin. So, nagkakandak din po tayo ng information campaign. Yung nabanggit po nyo kanina, very active po tayo doon sa webinar series po natin. Ito sa 4-part series na iba't ibang aspeto po ng Magna Carta ng Filipino Seafarers ang dinidiscuss po natin. For example, this coming Friday, pag-usapan po natin, ano ba yung mga challenges ng maritime industry? At the same time, ano ba yung mga measures na nakapaloob po rito to address yung ambulance chasing na tinatawag. Kasi isa po ito sa pinakamatinding challenges na kinaharap po ng industriya. Na ito po yung isa sa dahilan kung bakit may mga iba na nag-threaten na umalis yung mga ship owners. And ayaw na nila na mag-engage sa mga Pilipino. Ilan po yung lumapit po sa atin na yung iba talagang may direct instruction daw po sa kanila ng kailang mga management never to hire a Filipino for the reason that they perceive the legal system in the Philippines as unfair, quote-unquote. So, ito po, in-address po natin dito sa Magna Carta Filipino Seafarers po nito. At yung mga partners po natin, nandyan syempre yung mga unions, kagaya po ng AMUSUP, kaya talagang nagpapasalamat po ako sa AMUSUP. Nandyan din po yung UFS as a union. Nandyan din po yung mga manning agencies, kapartner din po natin sila. Iba't ibang mga grupo po ng manning agencies. Yung kanilang asosasyon and certain individual manning agencies, lalo na po yung mga malalaki, na talagang yung kanilang experiences as well as yung kanilang processes ay mahalaga na may intindihan ng mas marami para ma-replicate din po nila. And of course, nandyan din po yung mga sa media, may social media as well as yung sa regular
traditional mainstream media. Kapartner din po natin sila to make sure na mas ma-inform po yung mga kababayan po natin, particularly the seafarers and their families. You mentioned po yung ambulance chasing. I know we don't have enough time to discuss yung ambulance, pero in a nutshell po, ano po yung mga provision na nakapaloob po sa batas to address this perennial problem na po sa industriya natin? Siguro po yung basic explanation lang po ng ambulance chasing na nambibiktima po ng mga Filipino seafarers. Paano po ang pasok po yung konsepto po ng ambulance chasing? As the name suggests, ito po yung kapag nagkaroon po ng kaso, quote-unquote, halimbawa, aksidente, nandyan na po yung mga grupo na nag-aalok po ng kailang serbisyo, quote-unquote, in the guise of giving legal advice, pero ang main purpose po pala talaga noon is to make sure na makuha po nila yung isang seafarer to file a case against their employer. The end of the day, pinag-uusapan na po nila yon, may hatian na po nung kung saan mapupunta yung mapapanalunan. And because it just came, so contact na rin po nila yung ibang mga ahensya ng pamahalaan. So, hindi lang po isang tao po ito, they are a group. And dahil na-establish na rin po sila, so klaro na rin po sa kanila na most likely, mananalo po sila. And oftentimes, yung maximum, yung napapanalunan po nila. Siyempre, from the point of view ng money agency, hindi naman nila dinideny yung right ng isang seafarer. Given po yun. Pero ang ayaw po nila, yung maabuso yung sistema. Na, halimbawa, pagdating po doon sa determination kung anong grade yung injury. Di po ba sa mga seafarers, may tinatawag po tayo na grade ng mga injuries po nila from grade 1 to grade 14. Grade 14, ito po yung pinaka light o kaya hindi po siya malala. Ang pinakamalala yung sa grade 1. Ngayon, maaring ang entitlement po bawat isang sakit o kaya injury may or accident, may kaakibat po ito na grade. Ngayon, sasabihin po nila nung partner po ng money agency upon determination, ito yung entitlement mo. Maring grade 4 yan. Ngayon, i-contest po yun nung lawyer po nung mga seafarer. And dahil kapag nakahanap po sila nung grupo ng ambulance chasing, na kadalasan sila naman po yung nagre-represent, ang mangyayari po dyan, papangakuan siya. We'll make sure that you will not just get yung grade 4 na yan. We'll make sure that you get the highest na grading. Yung highest grading, ito po yung maximum makukuha mo. True enough, makukuha po nila kasi kausap na nila kung dun sa scheme na yon. Then, pagpaparty-partihan na yon. And oftentimes, base po dun sa kwento, anecdotal, pero may mga ayaw lang po kasi nilang i-formalize. Opo. Pero nangyayari. May mga case study. May mga po case na. study. Kaya lang, hindi lang talaga fino-formalize yung pagpa-file ng kaso kasi of course may mga issues on concerns yung seafarer. Pero these are documented. So, sasabihin nila, at the end of the day, 40% na lang yung mapupunta dun sa seafarer. The rest, 60%, Doon sa ambulance chaser. doon sa grupo. Kasi paghahati-hatian din po nila yon. Then, of course, nanalo. Pero ang tanong po doon, kapag nag-appeal ba yon, mananalo pa rin po ba yon? Maring mananalo, pero most often than not, hindi siya i-reverse, kundi ibabalik, ilalagay lang siya doon sa tama. Kung grade 4 yon, sasabihin lang nung decision later on, grade 4 lang talaga yan. So, mangyayari, may excess na ibinayad. So, doon sa excess na ibinayad, ang tanong, sino ang magbabalik nun? Siyempre, si pobreng seafarer, wala siyang kakayanan kasi in the first place, kung ibabalik mo yung 60%, 40% lang yung napunta Lugi sa'yo. na nga Or kahit 50-50 po yun, nakuha mo lang yung 50%. Dahil ipapabalik sa'yo 50%. So, lumalabas, 0. And after all those years na nagkaroon pa ka ng kaso, nagka-problema ka, at the end of the day, 0 pala yung mapupunta sa'yo. So, yun po yung ina-address po natin doon. Hindi natin sinasabi na huwag ibigay sa kanila. Ibigay. Pero siguraduhin natin, yan tama yung ibibigay. Kasi, yung sistema na abuso po yan, kaya nagko-complain po yung mga ship owners. And sinasabi po nila, kung ganun ng ganun, actually, itong issue na ito, particular ito sa Pilipinas. So, kukuha na lang kami ng ibang mga lahi. So parang to replace Filipinos. puput on the line po yung employment opportunities. Tama po kayo. Opo. Ang nagiging issue primarily dito, because of this particular scheme na nangyayari, and the perception prevailing na yung sistema po natin is unfair, they might
as well consider other nationalities. So at the end of the day, ang nagjo-jeopardize po rito yung mga Filipino seafarers din. So at the end of the day, supposed to be yung employment opportunity that should be given to our Filipinos. Filipino seafarers nawawala, napupunta sa iba. Tatandaan po natin, the moment na napunta yan sa iba, hindi na po yan babalik. Mahirap, yes. So, forever na po yun. And mahirap na nandun yung impression nila at habang umaalis po yan, nagkakaroon din po yan na kakahatak din po yan ng iba pa. So, sa ngayon po kasi number 1 pa rin ng Pilipinas, no? Parang 2024 po, nasa almost 400,000 or more yung na-deploy natin na Filipino seafarer. So, thanks to the Magna Carta of Filipino Seafarers, ma-address na po itong problema na to. I'm sure hindi naman overnight yan. Tama po Pero kayo, may Miss mga Camille. safeguard po kayong nailagay sa batas. Opo. And ang maganda po dito dahil after the Magna Carta was signed, naimbita po ako sa isang pagpupulong at sinabi po sa atin mismo nung ship owner representative. Sabi niya, for the longest time, habang pinag-uusapan itong Magna Carta, wait and see yung kanilang employer. At iniisip nila na kung hindi mangyari, ipupull out po nila yung kailang mga slots na naibigay na sa Pilipino, papalitan nila ng ibang nationality. So sabi nila, since naging batas itong Magna Carta, ang good news is, hindi na sila aalis, imimiti nila. But may bonus pa, sabi sa akin. Kasi, yung kanilang ibang barko na supposed to be, kasi nag-acquire daw po yung kanilang may-ari ng iba pang barko na supposed to be, kukonsider niya ibang nationality. Ang sabi niya, Filipino ang kukunin niya. So, immediately nagkaroon po ng effect kagad nung naging batas po ito. And we hope na mas lalo pang maging maganda po ito habang ini-implement po itong Magna Carta together with the implementing rules and regulations. Kaya po nakita talaga natin yung pagtutulungan ng iba't ibang mga government agencies and nung sa private sector and even mga unions po. Kasi ang nasa on the line po dito talaga is yung buhay ng buong Philippine maritime industry. Kasi po, dekada po, it took us decades po para maabot yung ganyang reputation bilang yung preferred po, no, na nationality talaga mga Filipinos dahil bukod sa skills, sa loyalty, tsaka syempre po yung passion sa trabaho bilang po. Tama po kayo doon. Actually, there was a time based po sa datos na ibinigay po sa atin, umabot po tayo ng 49% ng kabuuan po ng world seafarers Filipinos. Pero unti-unti po itong bumaba hanggang naging 20, then 25. Sa ngayon, 25%. 25%. Mas mataas pa rin siya, quote-unquote, in terms of nominal. Kapag tinignan mo, tumataas. Kaya yung mga iba at that time, ang kanilang argument, hindi po totoo na bumababa yung ating seafarers. Kasi yung numero, tumataas. Pero hindi nila naiintindihan na as a percentage nung total number of seafarers, paliit siya ng paliit. Okay. Opo. Kasi, kaya naman dumadami. Kasi dumadami naman po yung goods and services that are being nag-expand yung global industry. Yung global industry. Pa-expand ang problema, ang concern po doon, hindi natin nakaka-capture ngayon, kundi unti-unti tayong nawawalan. So, but with this particular law, the Magna Carta Filipino Seafarers, and we really hope na ma-implement po talaga siya ng mas maayos, ang lahat ng mga stakeholders ay magtulungan para ma-implement po ito, ma-address na po talaga ito. And hopefully, maliban po doon sa may stop yung continuing exodus ng mga employers, tapos na yon, but at the same time, madagdagan pa. Opo. And we hope na babalik po yung 49% po na yon. Kasi Na kapag dumating talagang po yung point na bumalik po doon sa 49%, ibig sabihin po noon, nag-times 2 rin po yung numero po. Kung may almost 500,000 tayo ngayon na seafarers, at least 1 million po yan. So, yun Every po yung year, wow. aantay na mga oportunidad. Oo. Tsaka kasi bukod po dito sa nabanggit natin na ambulance chasing, meron din pong mga provision sa batas na ini-ensure po yung training and education ma-address yung mga issue po na sa quality of training and education of Filipino seafarers para po mas angat po natin yung quality, ano. Tama po kayo doon, Miss Camille. Kasi baka nagkakaroon po sila impression, ang laman po ng Magna Carta, sungkol lang po dyan. Hindi po. It's an A to Z. Kasi pag binasa po natin yan, mahaba po yan, 100 provisions po yan. At tama po kayo, Ma'am Camille, kasama po dyan yung training and education po ng mga seafarers po natin. At yung training and education po ngayon ay nalipat na po sa marina.
para consistent po yung policy. At yun, binabanggit po natin na one agency approach. Kasi yan po yung isa sa mga concerns. Particular po sa Pilipinas, doon sa sino bang may poder pagdating po sa mga pagsigurado na yung mga professional seafarers po natin are really equipped both with the knowledge and the competency required in order to be able to be good professionals. That's good po. And nakita ko rin po na may provision din po on women seafarers. Isa po yan sa mga sinusuportahan din po talaga ng AMUSUP, yung inclusion po and diversity sa maritime industry. Dahil sa, example po sa AMUSUP, sa over 100,000 members po namin, nasa 5% po mga babae. And we are seeing po a growing interest sa Maritime Academy po din namin. Nakita namin yung na kumpara po sa mga earlier years ng academy, nadadagdagan po talaga yung mga women seafarers. Meron, in fact po, meron kaming mga women captains, mga women chief engineers na active seafarers pa rin po hanggang ngayon. So, it's good po na na-include po siya sa Magna Carta. Tama po kayo doon, Ma'am Camille. Totoo po yun because this particular industry has always been male-dominated. So, yung mga kababayan po natin, na mga babae, medyo nag-aalangan na pumasok. Pero, ang aim po natin dito to really give everyone opportunity, equal opportunity. Kung nais po ng mga kababayan po nating babae na maging seafarer, tanggap po sila dito po sa industriya. Hindi po ito nalilimitahan simply because they're females. Ang sinasabi po natin talaga dito, bukas po itong industriyang ito regardless kung ano po yung gender po nila. Tsaka maganda rin po talaga na mahikayat yung mga kabataan po, no, na i-explore yung mga opportunities sa maritime industry. Lalo po ngayon, it's a very exciting time in the maritime industry. And dami pong mga makabagong mga teknolohiya at yun nga po, maraming mga opportunities lalo na sa mga Filipino seafarers, especially now na talaga nakikita natin yung support po ng government from the executive branch to the legislative branch sa mga Filipino seafarers. Ayun. Medyo nag-overtime na po tayo, Congressman Salo, pero meron po ba kayong final message sa ating mga nakatutok po ng mga Filipino seafarers? Shoutout po sa lahat po ng mga seafarers po natin, nasa man po kayo. Maraming salamat muli sa inyong pakikinig dito po sa Alagang AMUSUP. And makakaasa po kayo ng inyong pong lingkod, si Congressman Ronzalo ng Kabayan Party List ay patuloy po na isusulong ang inyong pong kapakanan. At sisiguraduhin po natin na mas ma-implement po ito ng mas maayos itong Magna Carta Filipino Seafarers po natin, kasama po yung implementing rules and regulations. Nagpapasalamat din po tayo sa iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Nandyan po yung DMW, nandyan po yung Marina, nandyan po ang DOLE, and all of those other agencies of the government na kasama rin pang DFA na nagsisigurado na yung mga probisyon na kapaloob po rito ay ma-implement po ng mas maayos at masigurado po natin na yung karapatan po ninyo at kapakanan po ninyo ay maisulong. So muli, maraming salamat po sa inyo at magandang umaga po. Gusto nyo rin po ba silang invite sa mga webinar series nyo para mas ma-educate po sila tungkol sa Magna Carta? And syempre, natutuwa po tayo, inimbita po namin kayo na tumutok po sa ating webinar series. 4-part series po ito, yung iba tapos na po, pero ang pinakahuling pag-usapan po ito ay tungkol po sa maritime education. At no less than si Administrator Sonia Maluluan ang magbibigay po ng ating opening remarks at isa po sa kailang experts ang siyang magtatalakay po tungkol po sa education part nung Magna Carta at pagsisigurado po natin that the knowledge and the competencies na mayroon po mga ating mga seafarers ay maibigay po sa kanila. So inaanyahan po namin kayo in our webinar series tuwing Friday po ito, 1:30 hanggang 3:00 ng hapon. So maraming salamat din po sa AMUSUP dahil nung nakaraan, ang naging speaker po natin ay si Commissioner Sale at ang nagbigay po ng opening remarks ay si Dr. Oka. Yes, very supportive naman po ang ating leadership dito sa Magna Carta Information and Education Drive po natin. Again, thank you po so much. At i-plug ko na rin, kung meron kayong mga katanungan, meron po ba kayong Facebook or meron email po. Kung saan po sila pwede magtanong? Maraming salamat po, Ms. Camille, at nabanggit niyo po yan. Meron po tayong Facebook page, ang Kabayan Party List page. Buksan po ninyo yan. Kapag may mga tanong po kayo, mag-post lang po kayo yan. Pwede rin po sa aking official page, Ron Salo po yan. Pangalan po niya, Ron Salo page. At tatandaan po ninyo, madali pong ma-identify po yan dahil gwapo po ako niyan. Madali pong, sa tingin ko po, na congratulations doon sa nag-ayos po niyan. Mas madali pong mag-photoshop po kasi ngayon. Anyway, Ron Salo po ang pangalan po niyan.
comment lang po kayo dyan, magpadala po kayo ng mga tanong po ninyo and sasagutin po natin. Okay. Para naman po sa mga concern sa AMOSUP, dahil may mga din po tayo, mga information drive din po tayo tungkol sa mga ganitong mga mahalagang issue po, gaya ng Magna Carta Filipino Seafarers, ambulance chasing, meron din po tayong campaign dyan. Kung meron po kayong mga katanungan tungkol sa mga issue na yan, ay pwede nyo po kaming i-contact sa AMOSUP Contact Center. Telephone number 028-527-8491 hanggang 98. May mobile number din po tayo sa Globe, 0945-795-5345 at sa Smart naman po 0920-437-1496. Klaruhin lang po namin na pangtawag lang po yung mga numerong iyan. Yes po? Pamuli, nagpapasalamat po muli ako, Miss Camille, at the same time sa AMOSUP din, doon sa naganap po natin na joint project. Ito po yung vaccination po ng mga seafarers po natin. Papasalamat po tayo, marami-rami po yung nabakunahan po. At the same time, tinuloy-tuloy po namin yon. Nagkaroon po tayo ng pagbabakuna rin po sa Seafarers Hub. At marami po mga seafarers ang pumunta po ron para mag-avail po ng libreng bakuna. Kaya nagpapasalamat po tayo sa ating Department of Health kay Secretary Herbosa. Muli, nandito po ang Kabayan Party List para siguraduhin na ma-implement po natin ito ng mas maayos. So watch out po dahil meron din po tayong muling gagawin na programa para masigurado po natin na mas ma-implement po ito ng mas maayos. Of course, in partnership with AMOSUP. With AMOSUP, and yes. other stakeholders. Sa Siemens Hospital po, no, yung unang vaccination. Yan, isa sa mga service units ng AMOSUP. Sa Family Medical and Dental Plan po, yung AMOSUP Siemens Hospital. So, of course, meron din po tayong AMOSUP official Facebook page and AMOSUP official Facebook group kung saan po namin sinishare yung mga videos, yung ating mga events. Meron din po tayong AMOSUP official YouTube channel at para sa mga informasyon po tungkol sa mga service units natin and mga programs, meron din po tayong website www.amosup.org. Ayan. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Sana po marami kayong natutunan. Gaya ko po, marami rin ako natutunan sa episode na to. And I think, baka magka-part 2 pa po para mas ma-expound pa itong Magna Carta Filipino Seafarers. Of course, salamat din sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas, si Ms. Susan Aizon, Milo Jonella, Jay Arevalo, Hiro Lucero, Erwin Peñano at Jerome Toledo, at syempre sa napakaganda nating kaamusup na si Shane Lontok Alvarez. At syempre, sa special guest natin ngayong araw na si Congressman Ron Salo, maraming salamat po sa pagpapaunlak nyo sa aming imbitasyon at sa mga i-share nyo po sa amin na mga impormasyon tungkol sa Magna Carta Filipino Seafarers. Sana po wag kayong magsawa sa pag-educate sa ating mga miyembro. At pagbati rin po sa lahat ng mga miyembro at dependents ng AMOSUP na siyang inspirasyon, ang puso po, ang core ng lahat ng mga programa at serbisyo ng ating unyon. Ako po si Camille Simbulan at ito po ang Alagang AMOSUP. All aboard sa talakayan. Palalimin pa ang inyong kaalaman. Alagang AMOSUP. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.